ang mabuting balita para sa araw na ito. Isang puspos ng pananampalatayang araw, mga kapanalig. Pasalamatan natin ang Diyos sa pagpasok natin sa ikalawang linggo ng Kwaresma. Ako po muli si Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nag-aanyayang ihanda na natin ang puso at isip sa pakikinig sa mabuting balita ayon kay San Lucas, Kabanata 9, talata 28 hanggang 36. Isinama ni Jesus sina Juan, Pedro at Jaime at umahon sa bundok para manalangin. At habang siya'y nananalangin, nagbago ang anyo ng kanyang mukha at puting-puting nagniningning ang kanyang damit. May dalawang lalaki ring nakikipag-usap sa kanya, sina Moises at Elias. Napakita sila sa kaluwalhatian at pinag-uusapan nila ang paglisan ni Jesus na malapit ng maganap sa Jerusalem. Antok na antok naman si Pedro at ang kanyang mga kasama. Pero pagkagising nila, nakita nila ang kanyang kaluwalhatian at ang dalawang lalaking nakatayong kasama niya. Nang papalayo na yon kay Jesus, sinabi ni Pedro sa kanya, Guro, mabutit narito tayo. Gagawa kami ng 3 kubol. Isa sa iyo, isa kay Moises at isa kay Elias. Nagsasalita pa siya ng may ulap na lumimlim sa kanila. At natakot sila pagpasok nila sa ulap. At narinig mula sa ulap ang salitang ito. Ito ang aking anak, ang hinirang, pakinggan ninyo siya. Pagkasalita ng tinig, nag-iisang nakita si Jesus. Nang mga araw na yon, sinarili nila ito at walang sinabi kanino man tungkol sa nakita nila. Mga kapanalig, likas sa tao ang umiwas sa sakit at hirap. Likas sa tao ang maghanap ng ginhawa at sarap sa buhay. Kapag ang tao ay dumadaan sa anumang pagsubok at suliranin, naroon ang kanyang pagganasang matapos na kaagad, kundi man lubusang maiwasan ang kung anumang problemang kanyang pinagdadaanan. At kung sakaling makamit na niya ang kaginhawahan, ayaw na niyang maranasan pang muli ang anumang hirap sa buhay. Gusto niyang manatili na lamang sa kaluwalhatiang kanyang nararanasan. Ito ang naging karanasan ni Pedro sa Ebanghelyong ating narinig. Nang masaksihan niya ang pagbabagong anyo ni Jesucristo, ninais niyang manatili na lamang sa bundok, magtayo ng kubol at wag nang bumaba. Hindi natin mahisisi si Pedro. Kahit sinong taong makaranas ng kanyang nararanasan, magnanais ring manatili na lamang doon at wag nang pakawalan ang ganong uri ng karanasan. Kahit sinong tao'y magnanasang wag na sanang matapos pa ang pagkakataong iyon, lalo pat batid niyang nahaharap siya sa kapahamakan matapos ang tagpong iyon. Mga kapanalig, pinapaalalahanan tayo ng Ebanghelyo ngayon ng buhay natin sa mundo, magkahalong karanasan ng kaluwalhatian at kapighatian, ng saya at lungkot. Isa itong katotohanang di natin maiiwasan, kaya marapat nating tanggapin. Pero kung lubos tayong may pananampalataya sa Diyos, mananatili tayong matatag sa harap ng pabago-bago nating karanasan sa buhay. Panginoon, dagdagan mo po ang aking pananampalataya nang makayanan kong tanggapin ang anumang karanasang niloob mong mangyari sa akin. Amen. Isa na namang pagpapahayag ng mabuting balita ang inyong napakinggan para sa araw na ito. Makiisa sa aming misyon. Maging tagapagpahayag din ng mabuting balita sa pamamagitan ng pag-like, pag-share o pag-tag ng videong ito. At kung meron kayong mga prayer intentions, reactions o comments sa videong ito, i-message lamang kami sa Paulines Radio PH. At sa mga kababayan nating OFWs, sa mga may sakit, at sa lahat ng sumusubaybay ng programang ito na humihingi sa amin ng panalangin, asahan po ninyong ipinagdarasal namin sa Diyos ang inyong mga kahilingan. Muli, maraming salamat. Ako ay Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nag-iiwan sa inyo ng mga katagang walang kasalanang hindi kayang patawarin ng Diyos kung lubos natin itong pagsisisihan at hihingi ng tawad. Magbalik loob tayo sa Kanya.
Ang mabuting balita para sa araw na ito ay hatid sa inyo ng Pauline's Radio.